sweet, sweet sound in your ears. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ears. Ngayon naman po ay naririnig po natin ang mensahe mula po kay Doreen Villanueva Tugna. Good evening, everyone. Thank you for coming, and I will be delivering a message to my mommy Joni, who is now in heaven, watching me. And I don't know where to start, but I love my mommy Joni so much that I can't even say how much I love her. She has sacrificed her whole life just to have me, my brother, and my other two sisters. And I can't explain how heartbroken I am right now to lose a mother, because I am just 11 years old. I'm very young pa, and especially for Lexi, who is just 3 years old. I hope she won't forget Mommy Joni, who is in heaven right now. And also to my dad, I am trying to stay strong for my family, especially for Papa Eddie, and Ninang Bebeng, and Ninong Jonjon, and Ninong Joel. I also want them to stay strong. The Lord will give them strength. This is all I want to say. Thank you for listening. Thank you, Doreen. Now, mula naman po kay Joaquin Villanueva Tugna. Good evening, everyone. I will be talking about my mom and how she was a good person. My mom is the best mom I could ever ask for. She was always there to guide me and to strengthen me. She always tells me that she loves me so much, and she is willing to even give her life. She never leaves me alone, and she is always there for me. I know it is very painful to not be with her physically, but she is always with me spiritually. And I know that she is watching over us, and I will always know that she loves me, and I will always be strong for her. And now, to represent her siblings na magbibigay po ng mensahe, let's welcome Reverend Jovi Villanueva Binalya. Medyo surprising po yung task. Una po sa lahat, gusto po namin in behalf po ng aming pamilya, magpasalamat po sa inyong lahat na nagmamahal at nakikiramay po sa amin. Akala ko po nung March ay pinakamahirap na parte ng buhay namin, pero may masihirap pa po pala. Nung time po na si ate po ay nasa hospital, ako po yung
na atasan na mag-message sa mga tao para sa prayers. So kung may nare-receive po kayo mga updates, galing po sa akin yun. And gusto ko pong magpasalamat sa lahat po ng kasama po namin dun sa buong proseso ng pangyayari po sa buhay po ni ate, especially po nung mga nakaraang araw. Alam ko po na merong po tayong 24/7 na nananalangin, naka-assign manalangin, madaling araw, gabi, umaga, wala pong pinipiling oras. Ay alam po namin at dama po namin na meron po kaming kasamang nananalangin. Ang GIL Church po, siguro naman alam nyo naman po na it is a family. We are a family and nagpapasalamat po kami sa family na to na binigay ng Lord po sa amin. Dama po namin na talaga yung na hindi po kami nag-iisa. Dama po namin na marami po kaming kasama sa battle na ito at sa pinagdadaanan na to. And I believe in my heart po na the Lord has blessed us with your lives. Ang GIL Church po para kay ate, comfort zone. Kung tutuusin po, nung pong panahon na tumatakbo siya ng eleksyon, sabi niya, kung tutuusin, hindi ko naman kailangan to. Kasi manalo o matalo siya, kung mananalo siya, magiging mayor po siya ng Bukawi. Kung matatalo siya, she will be in her most comfortable place with each and every one of you, with our GIL family. Tama po na si ate po, she always thinks of things to improve, things to do para po sa ikabubuti po ng ministry at ng mga GIL pastors. Naalala ko po, minsan gusto pa niyang magkaroon po tayo ng partnership sa isang gym para daw yung mga pastors na re-require mag-gym. Sabi ko, ate, baka mamaya masyado nang hindi nila kayanin pumunta sa gym weekly, sabi namin. So, sige, health card na lang. So, health card po, isa sa mga naisip din po ni ate. Sobra pong, napakadami pa po niyang pangarap para sa GIL Church. Sabi niya noon, Beng, alam mo pangarap ko, yung mga GIL pastors, lahat sila mabigyan natin ng business. Yung talagang lahat sila de kotse, yung wala nang nagko-commute, yung talagang pagdating sa hindi lang sa spiritual na bagay, maski sa physical na bagay, sana mabigay natin sa kanila yun. Yun po yung sabi niya sa akin noon. Sabi pa niya, proud na proud ako pag kayo mga GIL pastors nagpa-prosper sa buhay. Nakakapag-aral yung mga anak sa magagandang school. Yun yung pangarap ko, sabi po niya. Napakarami pa po niyang pangarap. So katunayan si ate po sobrang visionary. Para po siyang nakuha po siguro niya yun kay daddy. To the point na February pa lang po, meron na po siyang pangregalo sa Pasko. Nung nasa Canada po kami, ang dami na po niyang regalong binili para daw sa mga constituents niya, para sa mga pastors. Sabi niya, para sa Christmas may pangregalo na ako. Ganun po siya ka-advance mag-isip. Hindi lang namin po napaghandaan ito. Hindi lang po namin napaghandaan na sa sobra po niyang advance mag-isip, ang dami na po niyang naibilin. Ang dami niyang naibilin sa Zoe, ang dami niyang naibilin sa GIL. Napakahirap pong season ng aming buhay.
Pero thankful po kami dahil hindi po namin to pinagdadaanan mag-isa. Sabi nga po ni Pastor Bobot kanina sa online service po natin, sama-sama po tayong lumuhod, pero sama-sama rin po tayong babangon. Kaya maraming salamat po sa aming JL family, sa mga nanonood po ngayon sa live stream. Ang dami pong nagme-message po sa akin. Salamat po sa, hindi lang po sa pakikiramay, kundi sa, even sa pakikipagdalamhati po sa amin. Salamat po sa pagmamahal niyo sa pamilya namin at kay ate. Sana nakikita po niya ngayon kung gaano po niya dinala tayo together. Dahil napag-usapan nga po namin nila Pastor Joey nung panahon na pinagpipray po namin si ate, parang pinagkaisa po tayo ni ate. Buong mundo nananalangin sama-sama sa isang bagay. Kaya nga po tinatanong din namin ni Daddy, bakit Lord, bakit ganon? Lahat po kami nananalangin, pero bakit hindi namin nakuha? But then again, as cliche as it sounds, sabi nga po, yung mga tanong po natin ngayon, pagdating ng panahon, makukuha po natin yung kasagutan ng Lord. And we just rest in that assurance that we still have hope. We may be mourning, but we have hope. Kaya naman salamat po sa inyong lahat.